Okay mga Spooky Dolls, so today pong ating ika-20th ng 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Buksan na kaagad itong window na ito. Okay, para malaman natin kung anong chocolate naghihintay. Yan, nadali ko nakuha. Okay, ang shape ngayon ay bell. Kainin natin to nang mabasa na po ang ating story. Alright mga Spooky Dolls, so today nga po ang ating ika-20th ng 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Umpisahan na po natin yung ating story para sa gabing ito. Year 2021, nung nag-start ang lahat, kamamatay lang ng elder sister ko, gawa ng diagnosed type 2 diabetes with chronic kidney disease and complications plus COVID niya. Matagal na siyang may sakit, but it was sudden for us. Malakas pa siya nung na-confine sa ospital for 2 weeks. Kasagsagan ng COVID noon, kaya very limited ang mga kaganapan at tao sa labas. Fast forward, September that year nung namatay siya, and November 2021, I dreamt of something and woke up crying. Sa dream ko, it was my mom and my grandmother, mama ni mama. Nasa tricycle sila, and ang area is like nasa kabilang block lang, like for example, block 1 kami, tapos sila nasa block 2. Since pareho na nga silang senior, sabi ko, sakay na lang ng tricycle para hindi na mahirapang maglakad pa. Pagdating dun sa bahay namin, sinisingil kami ng driver ng 2,000 pesos. Like what? Isang block lang tapos 2,000 pesos? So nagalit ako syempre, pati yung mama ko, cause it was too expensive for a 1 block trip. And ending, hindi namin siya binayaran. Maya-maya, bumalik si kuyang driver na may dalang itak at nakapasok siya sa bahay. I know I was there, pero hindi ko sila mahawakan at matulungan sila mama at lola. I saw the whole thing. Galit na pumasok yung tricycle driver sa bahay at sa bandang hagdan niya naabutan sila mama. What happened was, I saw na sinaksak niya sila lola ng itak at tumagos kay mama. Magkayakap sila. That was my dream, and I woke up crying like kawawala lang ng eldest sister ko that September, that year, tapos ganun. Fast forward ulit, after ng dream ko na yun, wala akong ibang pinagsabihan nun kung hindi yung jowa ko lang. Literally, paranoid ako at takot na takot that time. So ayun na nga, January 2022, ang first week, yung lola ko ay 88 years old that time. Malakas pa siya, nakakakyat ng hagdan, well all of a sudden, bigla na lang siyang nanghina at nag-request siya na doon na lang sa baba na kwarto ng namatay kong elder sister kasi mas mababantayan namin siya doon. Day by day, pansin namin na parang lalo na siyang nanghihina. May times pa nga na parang may kausap siya at sinasabi niya na ayaw niya pa daw sumama. End of January 2022, hindi na namin siya makausap at bedridden na siya. Kaso ayaw niya magpadala sa ospital at wala naman kami magagawa but to respect what she wants. Hanggang February 2022 ng madaling araw, nawala na siya. My lola doesn't have any known sickness at all. Fast forward ulit, months have passed around December 2022, I felt like something is gonna happen na naman next year. Like hindi ko ma-explain pero uneasy ako and since nakadorm nga ako, dinadalas ko yung pag-uwi sa bahay namin almost every weekends. So eto na nga, close kami ng mom ko since she shares everything with me. Dahil nga ako yung youngest sa aming magkakapatid. Tabi ko magpa-check up siya to be sure. I convinced her for months kaso takot sa doktor itong mama ko kaya April 2023 na nung nalaman na namin. Na-diagnose siya ng type 2 diabetes, heart enlargement, at chronic kidney disease na katulad ng sa eldest sister ko. Namatay yung mama ko sa buwan ng June. As in wala pang 2 buwan mula nung na-diagnose siya. Super devastated talaga ako and hurt at the same time. In the span of 3 years, 3 mahal sa buhay kagad yung kinuha sa amin. I remember before my mom passed, may sinabi siya sa akin ng month ng April 2023, days after my birthday. Nasa sala kami noon at nagkwentuhan when she suddenly said,
Anak, nakita mo ba yung papa mo? Dinalaw ako dito sa bahay. Sabi ko, ha? Nakita mo si papa? Which is weird for me kasi ever since my papa passed away noong 2012, walang naikwento sa amin si mama na nakikita o napapaginipan niya yung papa ko. Naiiyak na ako that time pero pinipigilan ko kasi I saw my mama. She was happy habang kinukwento niya sa akin. Natabi daw sila ni papa sa higaan na nagkukwentuhan at kinakamusta pa nga daw siya. Pero pinapalis daw niya kasi yung mga namayapa sa buhay na dumadalaw, nagdadala raw ng sakit. After that, ito din yung reason kung bakit bigla akong umuwi ng bahay namin at iniwan na yung dorm ko sa Manila kasi I remember na sabi-sabi ng mga matatanda na kapag ang isang tao daw ay nakakita ng kamag-anak na namayapa na, sinusundo nila ito. Until this day, misteryo pa rin sa akin kung coincidence lang ba o kung totoo talaga na may mga taga-sundo ang mga tao kapag malapit na silang kunin. At dapat daw kapag may masamang panaginip, kinukwento daw dapat ito sa mga tao para masumpa at hindi matuloy yun. Pero I don't know anymore. Ang napakarami kasing pamahiin. Alright, since medyo maikli po yung kwento pong ating binasa, dadagdagan ko pa po ito ng isa pang kwento. I-share ko lang po yung own experience ko na nangyari nung bata pa lang ako. Tanghaling tapat noon, kasama ko yung kapatid ko. Angel na po siya ngayon. 8 years old ako noon, tapos yung kapatid ko naman ay 3 years old. So tanghaling tapat nga noon, bumili kami ng candy ng kapatid ko sa tindahan na malapit lang naman sa amin. Mga 3 bahay lang ang pagitan bago yung tindahan. Pagkatapos namin bumili, yung matandang babae, ngumiti sa amin dalawa ng kapatid ko. Yung matandang babae pala ay kilala din namin at pamilya niya. Malapit din yung bahay nila sa amin. Alam din ng lahat na isa daw itong aswang. Back to my story. So eto na nga po, habang naglalakad kami ng kapatid ko at pauwi sa amin, nagtataka ako kung bakit yung babae sunod na sunod sa amin ng kapatid ko. Tapos maya-maya, bigla niyang hinawakan yung kamay ng kapatid ko. Nagulat nga ako noon, bigla kong inagaw sa kanya yung kamay ng kapatid ko. Pero ayaw niyang bitawan, kaya parang naghihilahan na kami. Nilakasan ko talaga ang paghila hanggang sa nabitawan niya na yung kamay ng kapatid ko. Tumakbo na kami kaagad. Kinurot ko pa nga yung kapatid ko para mas bilisan niya yung pagtakbo. Nung nakauwi na kami ng bahay namin, sumunod pa rin sa amin yung matanda. Grabe yung takot ko noon. Tapos si mama at lola ko nagulat kung bakit may matanda na pumasok sa bahay namin. Tinanong ng mama ko kung ano daw ba ang ginagawa ng matanda dun sa bahay namin. Sagot ng matanda, kami daw dalawa ng kapatid ko, doon daw kami natutulog sa kanila. Kaya nagulat yung mama ko. Sabi ng mama ko, paano daw kami makatulog doon? Tapos natakot na yung mama ko. Ang ginawa ng mama ko, kumuha siya kaagad ng asin. Yung matanda naman, bigla na lang lumabas ng bahay namin. So fast forward, kinagabihan, yung kapatid ko biglang nilagnat. Yung bahay pala namin ay gawa lang sa kahoy, tapos yung sahig naman ay lupa lang. Yung taas naman namin ay mababa lang na parang 3 hagdan lang yung bahay namin tapos parang open siya. Pasensya na't di ko po ma-explain ng mabuti pero ganun po yun. So mabalik tayo sa kapatid ko. Nilalagnat nga yung kapatid ko at sabi niya sa mama ko gusto daw niyang umihi sa taas namin. Meron kasi doon butas so dahil lupa nga lang din naman yung baba namin pwede na siyang makaihi doon. Nung paupo na yung kapatid ko dun sa may butas, biglang may dumaan na malaking aso. Nagtaka na kami kung paano nakapasok yung aso doon, may bakod kami. Tapos maya-maya sabi ng kapatid ko, ayaw niya na daw umihi. Nagpakandong siya sa mama ko at maya-maya, bigla niyang sinabi na tumingin daw sa taas ng bubong namin. Sabi niya, may mumu daw doon. Biglang nataranta si mama dito. Sabi ni mama, walang mumu anak. Tapos parang inilamutan niya yung kapatid ko. Biglang sinabi ng kapatid ko, si mama, si papa oh. Sabi ko, ha?
Paano si Papa? Nasa malayo yun, nagkatrabaho. Tapos bigla lang namatay yung kapatid ko. Right then and there. Dinila pa nga namin siya sa ospital noon. Pero wala na daw talaga. Kinabukasan, sinugod ng tito ko yung bahay ng matanda, pati yung pamilya niya, pero ayaw nilang palabasin yung nani nila. Nagpaalbularyo yung mama ko. Inaswang daw talaga yung kapatid ko. Nagpatulong daw siya sa kapitbahay din namin na inakala na aswang din. Oh my God, nakakatakot naman masyado tong kwentong to. Ganun-ganun na lang ba yung buhay? Isko, para bang namatay na lang bigla yung kapatid niya ng hindi man lang tumagal ng araw. Parang okay, yung nagkasakit lang, masigla pa nung araw, tapos nagkasakit nung gabi, tapos namatay din nung gabing din yun. Pero baka, di ba ito yung mga sinasabi nila guys na na wag mo munang papaambalsa mo, wag mo munang ililibing kasi baka hindi naman yun talaga yung kapatid mo. Kumbaga, napalitan na ng kahoy, ng puno ng saging, ganyan. Naman talaga yun yung tunay na katawan ng kapatid mo. Tapos na yung kapatid mo nasa ibang lugar o nasa ibang dimensyon na kailangan mabawi ninyo or what. Pero nagpatingin naman daw sila sa albularyo and then wala naman nabanggit yung albularyo tungkol dun. So, kinonfirm na talagang patay na talaga yung bata. Which is very sad. So, para sa akin, kapag ganyan na mayroon po kayong mga hinihilalang mga aswang-aswang na kapitbahay, much better na mag-ingat-ingat na kayo. So, yung mga anak ninyo, kayo mismo, kung buntis kayo, medyo, titingnan nyo na sideways yung mga, na yan, yung mga aswang, yung hinihilalang aswang. Hindi naman sila parang mabastusin nyo sila o parang aawayin nyo sila. Pero di bang medyo ilag kayo sa kanya, yung babantayan nyo yung bawat kilos niya. Kasi mahirap na yung wag naman sanang dumating na nasa huli yung pagsisisi, di ba? Okay. So, tsaka syempre magdasal, maglagay kayo ng mga pangontra sa bahay ninyo. Hindi naman to the point na palayasin nyo sila sa bahay nyo kasi mali nyo hindi naman totoo. Pero mabuti na yung nag-iingat, okay? Doon naman sa first story, okay, regarding nga po dun sa mga parang panaginip na yan. So, minsan, okay, symbolic lang naman talaga yung mga panaginip. Hindi naman ibig sabihin na kung anong nangyari dun sa panaginip mo. Ganun na ganun talaga yung mangyayari sa totoong buhay. So, I think pinakamaganda yung maging ready na lang po tayo sa kahit anong mangyari kasi hindi naman talaga natin hawak ang buhay natin, di ba? Kasi kahit sabihin natin na sobrang sigla mo, sobrang healthy mo, okay, na wala ka naman iniindang sakit, pero kung talagang oras mo na, pwedeng nasagasaan ka na lang dyan sa labas ng bahay o inatake ka sa puso, di ba? Mabuti na yung nag-iingat tayo sa lahat, at saka maging handa na lang tayo. Kaya, hanggat maaari, wag natin hahayaan na yung buhay natin ay puro negativity, ganyan. Kasi mamaya nakikipag-away ka sa ibang tao, sa isa ka kamag-anak mo, for example, sa kaasawa mo o sa magulang mo, kung kanino man, sa anak mo. Tapos yun na pala yung huling pag-uusap ninyo, di ba? Na nakakatakot naman yun at saka nakakalungkot. Na nag-iwan ka ng isang masamang alaala at saka nagtapos yung buhay mo na meron kayong hindi pagkakaunawaan. Kaya yung iba mga multo, yan, nagmumulto pa sila, nanatili pa sila dito sa mundo kasi parang hindi nila matanggap na, ay nako, kung alam ko lang na mamamatay na ako ng time na yun, malamang naging mas sweet ako, sinabi ko na I love you na ganyan, sana nagpakabait na ako, ganyan. So, ganun pa rin, nasa huli nga ang pagsisisi. Okay. But anyway guys, ayun po yung ating story para sa gabing ito. I hope na nag-enjoy po kayo. So, marami po tayong araw na bubunuin bago matapos yung 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Merry Christmas guys! I hope na medyo naghahanda-handa na kayo for the Noche Buena kasi ilang araw na lang, Noche Buena na. Okay? So, regalo ko. Joke, okay? So, ayun po. God bless po sa inyo lahat. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye!